Good morning, Bing Reyes po, inyong lingkod at kaibigan. Reaction vlogging. Gusto mo ba sumikat? Gusto mo bang sumikat? Palagay ko, bira lang sasagot ng hindi. Halos lahat ng tao gusto. Pero bago magpatuloy ako, tapusin ko muna yung nabitin yung last sentence sa gospel vlogging. Whoever wants to exalt himself will be humbled. Whoever humbles himself will be exalted. Yun po. Sa gospel vlogging yun. Patuloy tayo sa reaction vlogging. Gusto mo bang sumikat? Ano bang makukuha natin sa pagsikat? Maging tanyag tayo. Pag tanyag ka, popular ka. Pag popular ka, ang tawag doon, kung artista ka, all cameras focus. Nasa iyo lahat ng camera. Ang galing, ang gara. Sikat na sikat ka. All cameras nakapokus sa iyo. Yung bawat camera may mga flash. Lahat ng liwanag ng ilaw nakatutok sa iyo. Napakasikat mo. Lahat ng pansin nasa iyo. Yun yung tanyag. Yun yung sikat. Gusto ba natin yun? Sige, patuloy tayo. Ano ba makukuha natin kung sikat na tayo? Dali lang po ha. May isang sikat na singer. Naimbitahan sa isang barangay. Maliit lang na barangay. At pinaunlakan niya. Pumunta siya. Dahil matutuwa yung mga tao pag makita siya. Lalo na kung marinig siyang kakanta. Dahil nga, sikat siya ng mga awit. Pagdating niya sa barangay, andun yung nagpaanyaya sa kanya. Sa pinaupo siya, upo ka muna sir. Kukuha lang ako ng malamig na tubig sa makakain mo. Tapos yung nalaman ng mga tao nga dyan siya, dumagsa yung mga tao. Dumagsa. Pinaikutan siya, pinalibutan. Halos lahat gusto magpa-autograph. Tapos, sir, wala bang isang kanta dyan? Siyempre, magaling siya kumanta. Pinagbigyan niya. Umawit siya. Tuwan-tuwa yung mga tao. Abot sa langit ang kanilang tuwa. Dahil ang galing-galing niya kumanta. Para silang nasa langit na. Ang lahat may simula, may katapusan din. Kaya yung simula ng kanta, matatapos din. At pagkatapos ng kanta, tama-tama dumating yung merenda. Sabi yung nagdala ng merenda, yung nag-anyaya sa singer. O tama na muna yan ha. Dahil papamerenday muna natin sir. Tapos unti-unti, umalis na yung mga tao. Samantalang pinapamerenda si sir. Nagmerenda naman siya. Wala honorarium. Mahirap lang yung barangay. Yun lang maalala ng barangay, yung merenda. Buko juice. Galing na yun, masarap na yun. Tapos, pagkatapos siya magmerenda ng buko juice, nilamaw, sabi ng panya sa kanya, sir, maraming salamat at natuwa ang aming mga kabarangay. Ang mga tao dito dahil pumunta ka dito, sumilip ka at kumanta ka. Tapos may binigay siyang sobre, envelope na puting maliit. Ito po sir, nagambag-ambag kami para may abot sa inyo bilang aming pasasalamat. Nagambag-ambag sila siguro. Hindi naman sila maiyaman, mahirap nga sila.
Siguro yung iba, 2 piso, yung isa, 5 piso, yung iba, 10 piso. Hanggang umabot ng 500. Yun yung inabot niya. Sa pamasahe pa lang papunta doon, baka nga, kulang-kulang 2,000 na gastos ng tao. Kasi inabutan siya, ito lang po ang maiabot namin, 500. Tinanggap naman niya. Salamat po, salamat. Tapos sabi nung nagbigay ng envelope, maraming salamat po. Sana hindi ko kayo nadala. Di inisip niya, anong hindi nadala? Walang program? Walang program? Di isa. O paano po? Tutuloy na ho ako. Di nagulat siya. Anong tutuloy na? Saan punta mo? Tuloy na po ako. Katulad ng mga taong pumunta dito kanina. Nakinig sa inyong pagkanta. Uwi na ho. Pupunta na kami sa aming mga kanya-kanyang buhay para sikasuhin ang aming mga buhay. Nagulat siya. Para pang nakadisturbo siya sa takbo ng buhay nila. Umalis. Sino naiwan? Siya. Naiwang mag-isa. At ilang minutos na nag-iisa siya, may isang matandang babae lumapit. Maraming salamat po. Makakahayo na po kayo dahil kami humayo na sila. Humayo na sila. Yun lang ho. Ganun lang. Oo, ganun lang. May kanya-kanyang buhay. Yung kasikatan nyo, pumunta naman yung mga tao dito. Humanga sa inyo, pinalakpakan ka. Pero hindi ka bahagi ng kanilang mga buhay. Kaya, bumalik na sila sa kanilang mga buhay. Sige po, umalis. Hindi siya makapaniwala. Umuwi na siya. Ano sabi ng babae? May kanya-kanyang buhay. Personal lives. Individual personal lives ng mga tao. At ikaw, nga sikat, pinalakpakan ka na. Pinuntahan ka na. Hanggang doon lang. Babalik na sila sa kanilang mga buhay. At hindi ka kasama sa kanilang personal life. Yun yung popularity. Ano tinutukoy natin? Yung popularity po, yung kasikatan na hinahanap natin, yun. Yung gusto mo na, all eyes on you? Yes. All cameras on you? Yes. You are in the limelight? Yes. But hanggang doon lang yun. Tatalikod lahat sa iyo at babalik sila sa kanilang mga buhay. Dahil meron silang kanilang mga buhay at hindi ka kasama doon. You will be left alone. Yun yung popularity. Yun yung sikat. Maliwanag o, yung sitwasyon. Kaya, may 3 artista nga iniwanan ang kanilang pag-aartista. Bakit? Yung isa, gwapo, matangkad, sikat. Matini idol. Kalab team, magaling na artista. Patok yung love team nila. Naging action star din siya. Patok din. Naging horror movie set. Patok din. Pero, iniwanan niya yung pag-artista. Iniwanan niya yung limelight. Iniwanan niya yung kasikatan. At nagtayo siya ng sarili niyang resto bar. May banda siya, kumakanta. Meron din siyang signature food. Halo-halo ba yun? Sikat yung resto bar niya. Iniwanan yun. Dahil doon,
Papalakpakan ka lang sa panahon nga kailangan nila. Kasi sa panahon nga bakante sila. So pagkatapos yun, iiwanan ka na ng lahat. Dahil babalik sila sa katotohanan. Ano ibig sabihin? Babalik sila sa katotohanan. They will go back to the truth of their lives. At hindi ka kasama doon. Hindi totoo yung yung katanyagan mo, kasikatan mo, pinapalakpakan ka, limelight ka, ang liwanag, ang lahat na kami nasa sa'yo. Pero hanggang doon lang yun. Yung pagtingin, wala dito yun. Hindi personal yun. Paghanga lang yun. At walang kinalaman yun sa buhay nila. At walang kinalaman yun sa buhay mo. Kaya di kalaunan, iiwanan ka lang nila. You will be left alone. Kaya yung sikat nga artista, iniwanan niya. Okay lang ako maging hindi na sikat. Meron ako sariling restaurant, nagluto ng pagkain. Meron ako sariling banda, kumakanta ako. Enjoy ako sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng limelight. Hindi ko kailangan ng kasikatan. Masaya ako. Ayos na. Yun yung una. May pangalawang artista, hindi siya matangkad. Pero mabait. Nagtayo siya ng kanyang restaurant. At meron siyang signature ng pagkain. Ito, malalaman nyo na kagad. Yung tinatawag natin, boneless lechon. Meron siya, di ba, boneless lechon manok? Meron siyang boneless lechon. At yung boneless lechon niya, nakadapa. Siya mismo ang magsiserve sa mga numorder. At ang gamit niya, pag-iwa-iwa, hindi kutsilyo. Platong plastic, gaganunin lang dahil masyadong malutong. Yun yung pinanghihiwa niya sa harap ng customer. Siguro alam niya kung sino siya. Ganun din, iniwanan niya yung limelight. Iniwanan niya yung mga kamera. Iniwanan niya yung kasikatan. Iniwanan niya yung palakpakan ng mga tao. Dahil mas gusto niya magluto at magpakain sa mga tao. At sikat siya. Kumikita na siya ngayon. Sikat yung resto niya. Last but not the least, gwapong artista. Matini idol din. Patok ang kanyang club team maski anong movie niya. Pumapatok sa takilya. Kung ganun, ba't niya, ano nangyari? Iniwanan niya lahat. Iniwanan niya lahat. Iniwanan niya ang ilaw. Iniwanan niya ang mga kamera. Iniwanan niya ang palakpakan. Iniwanan niya ang kinang ng mga bituin. Dahil mas gusto niya ang tahimik na buhay. Yung mga fans na nagkakagulo, iniwanan niya. Mas gusto niya tahimik na buhay. Ang nakakatawa pa, minsan, yung kolumnista, di ba, gumagawa ng news item sa showbiz, may nakakita sa kanya sa mataong lugar sa Sampaloc, sa mataong lugar sa Cubao. Alam niyo sa banda sa palengke, naglalakad. At kinalat yun, yung kinalat yun sa showbiz world. I saw him walking there. Kaya, yung mga ibang news writer, kasama ng news outfit, mga cameraman, dinagsa yung lugar na yun at nag-aabang masilayan kung nasaan ba tong artistang to. Kahit yung mga news, media, magkakakilala na yan sila. Yung sabay-sabay silang andoon, ang tagal, umaga pa lang andoon sila, wala silang nakikita. So, ang ginawa nila, they gather themselves together para halata yung kanilang presensya.
Tapos sabi nila, ngayon, kung malaman niya nga dito tayo, tiyak, pupunta yun dahil, siyempre, media exposure to eh. Sisikat sa uli. Yun ang akala nila. Dito sila nag-iipon yung mga media. Sa tapat nila, sa kabilang banda ng kalsada, yung pila ng mga tricycle, pedicab. Doon yung pila. Pumipila, naghihintay ng torno. Pag may sumakay, alis. Next! Yung next na pedicab. Tapos pag next pasahero sakay, alis. Next! Ganun lang. Hindi din nila namalayan. May nakatorno. Nagdadrive ng pedicab. Tapos doon sa kabila, nag-usap yung mga driver. Upwards, ano yan? Media daw yan, media. Mayroon daw silang gusto bigyan ng pansin. Baka panahon na para maging artista tayo. Panahon na para ma-discover tayo. Yumukulang yung driver. Sumunod sa kanyang torno. Yung nasa, siya na yung unang-una, napansin ng mga media. Huy, sandali. Yung nasa unang driver ng tricycle, hindi ba yun yung artistang hinahanap natin? Ba't hindi siya lumalapit? Nagtaka sila. Kaya, yung leader ng mga media, nakadecide, lalapitan ko lang. Sandali lang, lalapitan ko kaya. Magtatanong lang naman ako, hindi naman, wala naman akong gagawin, lalapitan ko lang. Hi sir, good morning. Nilapitan niya, yung driver. Hi sir, good morning. Di ba kayo yung pangalan ng artista? Alam niyo anong sagot ng artista? Di ba kayo si Kuan? Sabi yung artista, dati yun. Hindi na ho yung pangalan ko ngayon. Ang pangalan ko ngayon, yung totoo pangalan ko. Nagulat yung artista. Ha? Ay sir, nakita nyo yung nag-iipon ng mga tao? Media po yan lahat. Andito yan para sa inyo, para kunin kayo ng picture, marinigin yung istorya, para pasikatan kayo uli. Ang sagot ng artista? Eh sorry po, naghahanap buhay ako. May torno po ako. Ito na po buhay ko ngayon. At saka, hindi ko po hinahangad ng maging sikat. Salamat po. Sige po, dahil may pasahero na po ako. Naggulat siya. Ha? Binibigyan na nga ng media exposure. Ay, ayaw niya. Umalis. Naintriga yung media na kumausap si artista. Pag alis ng tricycle nga, dinadrive ng artista, sumunod yung iba. Tinanong niya yung mga artista, Manong, kuya, kilala ho niyo yung nag-drive? Oo, kasama namin. Sinabi yung pangalan, hindi yung pangalan ng artista. Pangalan niya sa totoong buhay na, hindi na yung sikat ng pangalan. Ano nangyari sa kanya? Naghihirap na ba siya? Alam ng driver kung ano tintukoy niya. Alam niyo ano sagot ng driver? Dati ho siyang sikat. Dati ho siyang tanyag. At hindi ho siya naghihirap. Naghahanap buhay nga siya, di ba? Pumipila, tumutorno. Pinili lang niya mabuhay nga normal. Pinili lang niya mabuhay nga ordinaryo. Pinili lang niya hindi maging sikat. Pinili lang niya hindi maging tanyag. Walang nanggugulong media. Walang namimilit magpa-interview. Walang mga fans nga nangihimasok. At lalong-lalo na, walang mga marites sa showbiz. Wala ka pang ginagawa, pinagbibintakan ka na. Mas gusto niya ng privacy. Kaya, hindi po siya naghihirap. Gusto lang niya na mabuhay nga normal.
Bakit? Tinalikuran nila ang katanyagan. Tinalikuran nila ang kasikatan. Siya lang. Dahil yung tanyag ka, yung sikat ka, hanggang doon lang yun. There's nothing personal in it. Yung nga, pinalakpakan yung singer, di ba? Pagkatapos pumalakpak, umuwi na sa kanilang buhay. Dahil pag uwi nila sa kanilang buhay, back to reality. Ano ibig sabihin? Ikaw, tanyag, sikat, hindi ikaw ang reality. Make believe lang. You are there for the show. Palabas lang. Hindi ikaw ang totoo. You are there for the show. Grandstanding, attention seeker, credit grabber. Hindi ikaw ang totoo. Hindi ka nga totoo. Ginagawan ka lang ng pagpapahayag, ng pagpapalabas para sumikat ka. Pero hindi yun ang totoo. Hindi ikaw yun. Kayong tatlong artista, ngayon iwanan nilang showbiz dahil gusto nilang maging totoo. Gusto nila maging ordinaryong tao. Bakit? Dahil yun, ordinaryong tao sila. Totoong tao sila. At doon sila masaya. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.